Magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ang ikalimang grupo mula sa Seksyon Nanao at atin pong tatalakayin ang tungkol sa militarismo sa Japan. Ang layunin namin video presentasyon ay may paliwanag ang kahulugan ng militarismo at kung paano ito musbong sa Japan. May pakita ang mga dahilan kung bakit pinairal ng Japan ang militarismo, gaya ng kagustuhang palawakin ng teritoryo at maging makapangyarihang bansa sa Asya. May hikayat ang mga manonood na maunawaan ng mga aral na dapat matutunan mula sa kasaysayan ng militarismo upang maiwasan ng ganitong uri ng pamamahala sa kasalukuyan. Makapagbigay ng malalim na pag-unawa sa ugnayan ng militarismo at nasyonalismo sa paghubog ng kasaysayan ng Japan. Ano nga ba ang militarismo sa Japan? Ang militarismo sa Japan ay isang patakaran o paniniwala na ang hukbong sandatahan ng bansa ang dapat magkaroon ng malaking kapangyarihan at impluwensya sa pamahalaan at lipunan. Sa ilalim ng sistemang ito, itinuring ng mga Hapon na ang lakas militar ang susi sa tagumpay, karangalan at kaligtasan ng bansa. Nangyari ito noong unang kalahati ng ika-20 siglo, lalo na bago at habang nagaganap ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sa panahong iyon, ang mga pinunong militar ng Japan ang nagpasya sa mga patakaran ng bansa at nagsagawa ng mga pananakop sa Asya, gaya ng sa Korea, Manchuria at China upang makakuha ng likas na yaman at mapalawak ang imperyo ng Japan. Ang mga sanhi ng militarismo sa Japan ay kinabibilangan ng pagtatanggol sa sarili at seguridad, imperialismo at ekspansyonismo, modernisasyon at industrialismo, nasyonalismo at pagmamahal sa bansa, impluwensya ng mga pinunong militar, krisis sa ekonomiya, kultura ng militar, pagtatanggol sa lahi at kultura, paggawa ng armas at teknolohiya, at pang-aapi at pagmamaltrato, na lahat ay nagtulungan upang lumikha ng isang kapaligiran na nagtataguyod ng militarismo sa Japan noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Ang epekto naman ng militarismo sa Japan ay nagdulot ng malawakang digmaan at pagkasira, nagdulot ng pagkawala ng maraming bahay at nag-iwan ng pangmatagalang trauma sa bansa. Ang militarismo sa Japan ay isang ideolohiya na nagtataguyod ng paniniwala na ang militar ang dapat manguna sa politika at panlipunang buhay ng bansa. Naniniwala rin ito na ang lakas ng militar ay katumbas ng lakas ng isang bansa. Narito ang mga pangunahing katangian ng militarismo sa Japan. Una, impluwensya ng militar sa lipunan. Pangalawa, pagpapalakas ng ekonomiya at industriya. Pangatlo, universal military conscription. Pang-apat, kalayahan ng militar mula sa kontrol ng sibilyan. Panglima, ekspansyonismo. Pang-anim, nasyonalismo at emperor worship. Pang-pito, edukasyon at propaganda. Kahalagahan, nagpatibay ng nasyonalismo o pagmamahal sa bayan, nagbigay ng disiplina at pagkakaisa sa mga mamamayan, nagpaunlad sa teknolohiya at industriya ng sandata, naging daan upang maging makapangyarihang bansa sa Asya, nagturo ng aral tungkol sa masamang epekto ng labis na paggamit ng kapangyarihan militar. Buod, ang militarismo sa Japan ay isang ideolohiya na nagtataguyod ng pagpapalakas ng militar at ang paggamit nito bilang pangunahing paraan upang isulong ang mga interes ng bansa. Ito ay umusbong noong huling bahagi ng ika-19 na siglo at naging dominante noong unang bahagi ng ika-20 siglo, na nagtulak sa Japan na maging isang agresibong imperialistang kapangyarihan. At dito na po nagtatapos ang aming video presentation tungkol sa militarismo sa Japan. Maraming salamat po sa pakikinig.